Kaugnay po ng pagbabalik bansa ni Wally Sombero, makakausap natin sa linya ng telepono si Senator Richard Gordon, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang hapon po sa inyo, Senator Gordon, si Bernadette Reyes dito ng QRT. Good afternoon. Is this Bernadette? Yes, opo, Senator. Magandang hapon po sa inyo. Diretso na po ako sa tanong ko, Senator. Ano po ang inaasahan ninyo sa pagharap ni Wally Sombero sa susunod na pagdinig sa Senado sa umnoy bribery extortion sa immigration? Gusto ko magsalita siya kung anong punot-dulo para ma-assess natin kung siya ang sasalita ng totoo. Gusto ko malaman ko kung sino pa ang binigyan ng pera. Gusto ko ipaliwanag niya sa akin kung paano siya nandun at nagbibigay ng ganong kalaking halaga dito sa dalawang abogado na commissioner ng Zambeda. Opo, Senator. ng immigration. Yes, Senator, linawin po natin ang unang abiso po ni Sombero kaya siya nagpunta sa Canada ay para sana magpagamot. Pero ngayon lumalabas na nagsagawa siya ng seminar di lang doon sa Singapore din, Taiwan at Europe tungkol naman sa online gaming. Ano pong masasabi niyo dito? Malinaw yung letter niya sa amin na pumunta siya doon para mag-a-attend ng mga sa Las Vegas, mag-observe siya doon sa ibang bayan. Yun ang letter niya. Okay. Sa amin, meron. So, fair yan. Tapos, meron magpapatingin rin siya. At nangyari, nagkasakit siya. Talaga naman dating inatake na sa puso yan. Malalaman natin. Kung totoo, inatake na siya sa puso dati. Okay, so wala po magiging problema doon sa pinapahayag niya ngayon na naging pakay niya? I go for the bigger things. Bumalik siya, I'm happy. Okay. Hindi ko sinasabing natakot siya sa Senado, natutuwa ako, narespeto niya. Umuwi siya, dahil tututuhanin naman natin talaga kung hindi siya uuwi. Pero mabuti, tumawag siya kagad at uuwi raw siya, which is good. So let us bring him in, let us ask questions. Okay, opo. Senator, tungo naman po tayo sa iba pang mga issue. Ngayong nandito na po si Sombero sa Pilipinas, nangangamba raw siya sa kanyang seguridad. Ano po mga hakbang para po masiguro ang kanyang kaligtasan? Sinabi niya na yan bago pa siya umalis. Isa sa mga rason niya yan. Kaya nga, ang pinadala ko doon ay USAA. At hindi siya humingi sa akin na mag-usap kami. Pero pinadalaan ko dahil mayroon siya sinabi sa sulat niya. Ayoko makulihin siya. Dito pa namin ilalagay dito. Dahil ayoko dalhin siya sa NBI. Dahil may agam-agam na doon kay Secretary Aguirre na under ng NBI yan. Under niya ang NBI. Ayoko naman dalhin siya sa pulis. Yan natatakot siya sa pulis. Dahil sabi niya, sa kabila ng ginagawa niya mabuti, pinahuhuli siya ni Bato. So, mabuti na yun sa Senado. At pagdating doon, kinukuha siya ng NBI, napakiusapan siya na usaan na ang bahala. At ginawa ko rin yan, nag-manifest pa ako kanina sa Senado na ginawa ko yan para sa ganoon, mapatunayan sa buong Pilipinas na kung may mangyari sa kanya, hindi natin siya pinabayaan. So, yun. Pagpunta niya rito, meron rin usaan na magsasama sa kanya pagdating sa Webes. At kung kailangan niya, papahingi tayo ng security pa at kailangan sumulat siya para makapagbigay tayo ng ganap na security. Okay. So mag-extend po ba yung ganyang klase ng seguridad pati doon sa family members ni Sombero? Well, kung yan ang kailangan, it is the duty of the state to protect its citizens. Opo. Senator, sa nakikita nyo sa takbo ng mga pangyayari, ano po yung magiging epekto nito sa Bureau of Immigration? Well, immigration has a lot to explain. Una, labas-pasok yung mga Chinese, ang dami-dami, tapos bigla nilang mahuli, 1,300. Hindi nila mapaliwanag kung paano umalis. Hanggang ngayon, hihiningi kayo listahan. Wala pang pinapadala sa akin listahan individually na kung sino ang pinakawalis at saan nagpunta. Kaya kung nakikinig sila, hindi ko sila sasantuin pagpunta nila dito. Kailangan sabihin nila sa akin, si Akong nagpunta na sa Taiwan, si Basyong nagpunta na rito, lahat isa-isa. Dapat makita ko yung pangalan. Pangalawa, napakadaling lumabas at pumasok. Madaling pumasok, kung ang passport, nakakapasok, nakakapagtrabaho, dapat tingnan natin yan. In aid of legislation yan. Pangatlo, ang daling lumabas. Meron ng order na lookout bulletin. Ay nakita na. Abay, pinayagan pa ng isa. Ay, hindi basta-basta yan. Iilan lang ang taong Sombero dito sa Pilipinas. At nakita na nung nandun sa gate, nasa sa immigration, who did her job, whoever he is, pero yung sumunod sa kanya, nung nirefer, pinalabas pa rin. So, medyo malambot, di ba? So, dapat ang immigration managot. Pangapat, meron mga intelligence gathering na ginagawa si Kalima, at si sabi ni Sombero, nagre-report siya kay Kalima, at sabi ni Kalima, nagre-report siya kay Morente. Sila lang ang nag-uusap. Wala naman tayo nakikita ng spot report. Hindi pwedeng you're working in a vacuum. Tulad nga niya, kung nawala yung perang binigay kay Kalima, paano? Kawawa naman tayo. Kaya nga sabi ko nga, meron na si Eddie ako,
meron na si Pati ako, meron na si Sally ako, meron na si Sammy ako, at ngayon, paano ako? Si Juan de la Cruz. Yan ang problema, di ba? Pag nawala yung pera, gano'n na mangyayari. Opo, So, Senator, yun ang mga nakikita kong maraming kabuktutan na nagkanap. yes, opo. Senator, alam natin marami nga dyan ngayon, lalo na yung mga may kaso rin sa Sandigan Bayan. Marami nga dyan nakapaloob dyan sa mga lookout bulletin, pati na rin sa whole departure order. So magkakaroon po ba kayo ng hiwalay na investigasyon patungkol dyan o matatalakay na po yan sa inyong pagdinig dyan sa Senado? Sabay-sabay na yan. Pagkatapos ito, kaya nga in-aid of legislation rin. Sabay-sabay na yung paggawa ng mga reforms sa immigration, doon sa human trafficking, yun doon sa tinatawag natin sa PAGCOR, yung paano yung offshore gaming, offshore gambling, at sagad natin para kumita tayo dyan. Hindi naman masama yan. Opo, Kung kikita tayo. Opo. Ang nagsasugal naman dyan, mga Chinese. Yes, opo. Labor laws. Ayun. Yes, Senator. Si Secretary Aguirre po ba, meron pa po bang kailangan ipaliwanag sa inyo o malinis na po, wala na pong kailangan siyang ipaliwanag sa puntong ito? Hindi pa siya tapos dyan, kaya pupunta rin naman siya para kung ano sabihin ng Sombero at yung ibang testigo, dapat maliwanagan natin. It is unfair for me to say anything against Secretary Aguirre. Wala pa ako nakukuha. It is unfair for me to say, wala na, sapagkat may mga testigo pa. So, abangan na lang natin. Huwag tayong nangunguna at huwag natin daanin sa damdamin natin o haka-haka. Ako ay abogado, hindi ako gagalaw na walang katibayan. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Richard Gordon. Thank you, Bernadette. Thank you very much.